Sa previous episode, nilusob ng hukbong demonyo ang kaharian ng mga tao para sa pag-asang masakop ito at mas lumawak pa ang kanilang nasasakupan, kaso lang ang malakas at makapangyarihang leader ng demonyo ay may isang natatanging sekreto na hindi niya gusto na mabuking. Siya pala ay isang tunay na tao na may nakakalulang kakayahan, isa siyang tao na naglilingkod bilang isa sa mga malalakas na tauhan ng Demon Lord, at sa bawat pananakop na ginagawa niya ay nagkakaroon siya ng guilt na pakiramdam dahil na rin sa mga taong pinapaslang nila. At sa pagpapatuloy, nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo at sa kasalukuyan, ang mga demonyo ang nangunguna at si Deret ay nasisiyahan subalit ayon sa mga ulat, ang mga tao ay gumagawa ng alyansa sa kalapit na kaharian. Kapag nagtagumpay sila ay maaaring magbago ang takbo ng digmaan kaya't nagpasya si Derek Cotton na ipagkatiwala kay Aiki ang tagumpay ng kanilang pag-atake, samantala sa kaharian ng mga tao ang kabalyero na kilala bilang White Rose Alistair ay tinawag upang tulungan ang kaharian na bawiin ang alas, dahil hindi na nila kayang mawalan ng isa pang kuta. Matapos ibigay ang kanyang tungkulin ay agad siyang umalis upang tuparin ito at sa parehong oras, sina Aiki at Stella ay nasa kaharian din para sa isang misyon ngunit si Stella ay na-distract ng isang laro ng scam, binanggit ng lalaking may laro na kailangan lang hulaan ni Stella kung nasaan ang bola at kapag tama siya, dodoblehin ng lalaki ang anumang halaga na kanyang inilagay. Pinili ni Stella ang kanyang hula kaso wala siyang pera para tumaya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Aiki sa pera, nagalit ang manloloko dahil nasayang ang kanyang oras. Ngunit nagbago ang isip nito at sinabing pwedeng magbayad si Stella sa ibang paraan kapag natalo siya. Biglang lumutang ang mga tasa sa ere at nalaman na wala naman palang bola sa ilalim ng alinman sa mga ito. Nagalit ang iba pang mga tao na natalo at nagbanta sa manloloko na ibalik ang kanilang pera at sa gitna ng kaguluhan, dinala ni Aiki si Stella at sinabi na hindi siya dapat lumayo sa kanyang tabi bilang kanyang kasambahay. Nagpaliwanag si Stella at humingi ng paumanhin dahil curious lang siya. Napansin din niya na bago ang suot ni Aiki kaya't ipinaliwanag nito na sila ay nasa isang misyon upang magmanman sa kaaway, kaya hindi siya pwedeng mag-disguise bilang demonyo. Habang naglalakad sila sa bayan ay nakakita sila ng isang hukbo ng mga sundalo na naglalakad sa mga kalye. Ito na ang kailangan ni Aiki para makonfirm na ang kaharian ay tunay ngang bumubuo ng alyansa at 3 beses nang naganap ang mga alyansang ganito noon at sa bawat pagkakataon, natalo ang Demon Lord at napaatras ang hukbo pabalik sa kastilyo. Nag-aalala si Stella na baka matalo na naman ang hukbo ng mga demonyo dahil sa alyansa na ito, ngunit inaasahan ni Aiki na umaasa si Stella na bumagsak ang mga demonyo dahil siya ay halos bilanggo lang sa ngayon at ipinaliwanag ni Stella na dahil ang kanyang ina ay alipin sa lipunan ng tao, hindi siya ituturing bilang anumang higit pa sa isang alipin at malamang na matatapos siya tulad ng mga mahihirap na bata doon. Sinabi ni Aiki kay Stella na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang kasalukuyang hukbo ng mga demonyo ay ang pinakamalakas at pinakamatalino, kaya't hindi sila matatalo ng ganoon kadali at habang patuloy silang naglalakad sa kalye, narinig ni Aiki ang isang tao na sumisigaw na humihinto sila kaya't lumingon siya at nakita na ito ang manloloko na sumubok na harapin sila. Galit na galit ang manloloko dahil sinira ni Aiki ang kanyang perpektong scam kaya nagdala siya ng malaking tao upang mabawian si Aiki at makapaghiganti. Tumingin si Aiki sa paligid at nakita na walang mga tao malapit kaya nagpasya siya na pwede niyang turuan ng kaunting leksyon ang manloloko. Sa isang iglap ay nagcast siya ng spell para i-freeze ang mga binti ng malaking tao at sinundan ito ng ilang mga yelo na nakatutok sa manloloko. Pinilit ng manloloko na alisin ni Aiki ang yelo upang magpatuloy siyang nanakawan ito, ngunit sinaksak ni Aiki ang balikat nito upang ipakita na hindi siya natatakot na saktan siya kung hindi siya susunod. Sa wakas, naintindihan ng manloloko ang kanyang sitwasyon at pumayag na sabihin kay Aiki ang anumang nais niyang malaman kaya't tinanong niya ang manloloko kung para saan ang lahat ng mga sundalo sa bayan, dahil mukhang nagmamadali sila. Sa una ay sinabi ng lalaki na wala siyang alam, ngunit nagbanta si Aiki na papatayin siya kaagad kaya't napilitan itong magsabi ng impormasyon tungkol sa alyansa at kung paano nais ng Roser Army na makakuha ng war valor na para sa kanilang sarili, bago pa sumali ang alyansa. Naiintindihan ni Aiki kung bakit nila nais gawin ito, dahil ang mas mataas na bilang ng mga napatay ay nagbibigay ng mas maraming respeto sa anumang mga pagpupulong na pang-estratehiya, gayunpaman kung mabigo sila sa kanilang misyon ay ilalagay nito ang Roser sa masamang posisyon.
Inisip ni Aiki kung saan nila isasagawa ang kanilang pag-atake kaya sinabi ng manloloko na mayroon lamang isang lugar na maaari nilang puntiryahin ngayon at iyon ay ang alas. Ayon sa mga ulat ay may malaking butas sa mga pader ng alas kaya tiyak na mahina ang depensa nito. Ngayon ay malinaw na kay Aiki ang sitwasyon at dahil nakakuha siya ng mahalagang impormasyon mula sa manloloko, iniwan na niya ito subalit hindi naman niya sinabi na aalisin niya ang yelo at pagbalik nila sa opisina ni Aiki. Umupo siya sa kanyang mesa upang tapusin ang ilang mga papeles at dinalhan siya ni Stella ng tsaa upang makapag-relax. Biglang pumasok ang isang demonyong babae sa silid at nagtanong kung nasaan si Aiki sa nakalipas na mga oras. Dahil sa labis siyang nag-aalala at kalma namang ipinaliwanag niya na abala siya sa pagmanman sa kaharian ng Roser, ngunit hindi ito nakapagpagaan ng pakiramdam ng babae kaya't sinimulan niyang komprontahin si Stella at tanungin kung bakit may tao sa tabi ni Aiki. Ipinakilala ni Stella ang sarili bilang kasambahay ni Aiki kaso minaliit lang siya ng babae at tinawag na pangit. Nag-alok din siya na maging kasambahay ni Aiki sa halip at nagagalit na si Stella kaya't sinabi niya sa babae na alisin ang mga kamay niya kay Aiki dahil pagod na ito para makipag-usap. Nagsimula ang mahabang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, parehong nang akusa sa isa't isa ng pagtatangkang akitin si Aiki at sapat na matalino si Aiki na hindi na makikisali. Samantala ang hukbo ng Roser ay nagtipon sa labas ng alas at naghahanda na para sa pag-atake. Nagtataka sila kung bakit halos walang mga gwardya malapit sa mga pader ngunit ipinapalagay nilang dahil ito sa kakulangan ng lakas tao para epektibong ipagtanggol ang kanilang kuta. Agad nilang ipinaalam kay Alistair na natapos na nila ang mga paghahanda para sa pag-atake at handa na silang magpaputok sa kanyang utos kaya't iniutos ni Alistair na magpaputok. Ngunit agad na lumitaw ang ilang mga kalansay na sundalo mula sa lupa at pinapalibutan ang puwersa ni Alistair. Naghanda ang mga sundalo na ipagtanggol ang kanilang mga kasangkapang pambakod dahil sa palagay nila ay hindi sila kaya ng mga kalansay na ito, ngunit bigla na lang isa sa mga sundalo ang tinamaan ng bala mula sa kung saan at nagsimula ng bumagsak ang lahat para sa mga tao. Nakita ni Alistair na wala na silang paraan para manalo sa laban na ito kaya't iniutos niya ang agarang pag-urong. Sina Aiki at Jiran ay nanunood ng lahat mula sa itaas ng pader at pinuri si Alistair sa matalino na desisyon na mag-urong. Ang tanging dahilan kung bakit sila nagtagumpay ay dahil sa misyon ni Aiki na magmanman. Gayunpaman habang hindi nila napapansin, isang mamamatay tao ang nakalapit sa likuran ni Aiki at binaril siya ng palaso sa likod, dahilan upang siya ay bumagsak at mawalan ng malay. Samantala ang general ay kaka-inform lang na si Alistair ay napilitang umurong mula sa laban dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. Sinubukan ng sundalo na ipaliwanag na naghanda ng ambush ang hukbo ng mga demonyo bago pa man sila dumating, ngunit hindi ito tinatanggap ng general at iniutos na ikulong si Alistair dahil sa pagkatalo. Napagtanto ng sundalo na maling hakbang iyon kaya't sinubukan niyang ipaliwanag na si Alistair ay isa sa pinakamahuhusay na commander ng kaharian, at ang paglalagay sa kanya sa kulungan dahil sa isang pagkatalo ay makakasira lamang sa moral ng mga sundalo at makakaapekto sa kanilang mga susunod na laban. Subalit walang pakialam ang general at iginigiit na si Alistair ay dapat parusahan dahil sa pagkabigo sa misyon. Balik sa alas ay nagising si Aiki sa kama matapos makarecover mula sa kanyang sugat, ngunit nakita niyang katabi niya si Sappho na natutulog kaya marami siyang gustong itanong. Una ay nais niyang malaman kung bakit si Sappho ay nasa kama niya, subalit iniwasan nito ang tanong at sinabi na iniligtas niya ang buhay ni Aiki kahit na pinapakita niya ang sitwasyon na medyo nakakahinala, at sa wakas napilit ni Aiki si Sappho na magseryoso at sabihin sa kanya ang nangyari dahil hindi niya maalala kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan. Ipinaalam ni Sappho kay Aiki na pinagaling niya ito matapos siyang tamaan ng palaso sa likod. Ito ay isang malubhang pinsala kaso dahil sa kanyang pagpapagaling ay wala na dapat na peklat ngayon, pagkatapos ay binanggit ni Sappho na ayon sa mga ulat ay wala ni isang tao ang napatay sa pag-atake. Alam niya na umiiwas si Aiki sa pagpatay ng tao kung hindi kinakailangan, ngunit maaaring pagdudahan siya muli ng Demon Lord kung patuloy siyang kikilos ng ganito at naiintindihan ni Aiki ang punto ni Sappho. Pero sinusubukan niyang makahanap ng paraan para mabuhay ng magkasama ang mga tao at mga demonyo nang hindi kailangan lumaban, at ang walang saysay na pagpatay ay makakasira lamang sa kanyang mga plano. Iginagalang ni Sappho ang dedikasyon ni Aiki na maghanap ng kapayapaan sa pagitan ng mga lahi, kaya't iniwan na muna niya ang paksa at sinabing magpahinga muna si Aiki dahil siya pa rin ay tao lamang.
Pagkaalis ni Safro ay tiningnan niya ang palaso na ginamit para tamaan siya at ayon sa sinabi sa kanya, tinamaan siya mula sa likuran kaya't ibig sabihin ay mayroong nakapasok sa kastilyo para puntiryahin siya, o ito ay isang pagtataksil mula sa isang malapit sa kanya. Biglang may narinig na katok si Aiki sa pintuan kaya't sinuot niyang muli ang kanyang skeleton mask bago pumasok sina Stella at Lilith upang tignan siya. Pareho silang nag-aalala kay Ike at patuloy pa rin silang nagtatalo kung sino sa kanila ang makakaakit kay Aiki. Binanggit ni Lilith kay Stella na lumayo kay Aiki habang siya naman ay napayakap sa braso nito, gayunpaman ay gusto rin ni Stella na mapalapit nito kaya't siya at si Lilith ay muling nag-away at sa kabutihang palad, dumating si Jeren upang iligtas sila at mabilis na hinawakan si Lilith bago ito itinapon palabas ng silid at nilock ang pinto. Nagsimulang magingay si Lilith at humingi na papasukin siya, kaso alam ni Jeren na talaga namang nakakainis si Lilith kay Aiki kaya't pinanatili niya itong nasa labas. Nagpasalamat si Aiki sa kanya para sa tulong at humingi ng pabor dahil gusto niyang malaman kung nasaan si Alastor ngayon. Nangako si Jeren na alamin ito at matapos ang ilang oras ng pagsasaliksik, ipinagbigay alam kay Aiki na si Alastor ay nakakulong dahil sa kanyang pagkabigo na bawiin ang alas at ito ay dapat na isang simpleng lihim na misyon upang makipagkita kay Alastor, subalit sa kasamaang palad ay sinundan siya ni Lilith at sinimulang balon si Aiki na ang mga tao ay maaaring maging marahas minsan kaya't hindi ligtas na pumunta roon ng personal. Iniisip ni Aiki na magiging maayos siya dahil may nais siyang itanong kay Alastor ng personal, pero hindi niya rin maalala na sinama niya si Lilith at binanggit nito na magiging mas interesante kung magkasama silang dalawa at pagkatapos ng misyon, maaari silang magsaya at bukod pa rito ay sumama si Stella sa kanya sa huling misyon kaya't patas lang na sumama siya ngayon. Ayaw ni Aiki makipagtalo kaya't pinayagan niya si Lilith na sumama, ngunit kailangan niyang makasabay sa kanya at sa wakas ay nakarating sila sa harap ng gate ng bilangguan at hindi mukhang mahigpit ang pagbabantay kaya't naniniwala si Lilith na kaya niyang makapasok ng mag-isa. Pinigil siya ni Aiki at sinabi na ayaw niyang magdulot ng gulo kaya't nais niyang makapasok at makalabas ng mabilis at mapayapa hanggat maaari, pero sa oras na iyon ay napabagsak na ni Lilith ang mga gwardya at pumasok sila at nakita nilang mas malaki ang lugar kaysa inaasahan kaya't maaaring matatagalan bago nila mahanap ang selda ni Alastor. Ngunit may mas magandang ideya si Lilith at binugbog ang warden ng bilangguan upang makuha ang susi at malaman kung saan ikinulong si Alastor. Ayon sa warden si Alastor ay nasa itaas na palapag at habang papunta na sina Aiki at Lilith pataas, dumating ang iba pang mga gwardya dahil sa ingay na narinig nila mula sa warden kanina. Iginiit ni Lilith kay Aiki na magpatuloy na siya habang haharapin niya ang mga gwardya. Bago umalis ay pinaalalahanan niya si Lilith na ayaw niyang may hindi kailangang madugong insidente at nangako si Lilith na hindi papatay ng sinuman, ngunit habang paalis si Aiki ay narinig niya ang mga sigaw ng mga gwardya sa sakit dahil sa nabali na mga buto. Pinabayaan muna ito ni Aiki at nagpatuloy pataas ng hagdan hanggang sa makarating siya sa dapat na selda ni Alastor, kaso nabigla siyang makitang walang laman ito at biglang may batang babae na sumugod mula sa likod at sinubukan na saksakin si Aiki, ngunit nagawa niyang iwasan at pinapabagsak ang batang babae. Agad niyang napagtanto na ang batang babae ay si Alastor kaya't bumangon siya at sinabi na may nais siyang itanong. Nais niyang malaman kung siya ba ang nagpadala ng mamamatay tao sa kastilyo upang patayin siya sa huling laban dahil kung hindi si Alastor, ibig sabihin nito ay may traidor siya sa kanyang hanay. Sa halip na sumagot kaagad, lumapit si Alastor kay Aiki at tinanong kung talaga bang siya ay isang demonyo dahil hindi siya mukhang isa sa mga ito. Sinubukan na maging baliw ni Aiki kaso habang papalapit ang mga gwardya pataas ng hagdan upang hulihin siya, na-distract si Aiki kaya't sinamantala ni Alastor ang pagkakataon upang itutok ang kanyang kutsilyo sa leeg ni Aiki at muling itanong kung siya nga ba ay isang tao. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.